Kung hahanapin nyo ang mga presidenteng may kamay na bakal sa pamumuno sa bansang Pilipinas, dalawa ang makikita nyong ganito. Ang dalawang pamilyang ito, ang kinilala at tumatak sa mga Pilipinong nakaranas ng tunay na pagbabago ng bansang ito at matatapang na hindi kayang diktahan ng ibang lahi. Marcos Sr. at Duterte Sr., parehong abogado at marunong sa batas. Pinagsama ang dalawang tanyag na pamilyang ito sa iisang partidong Unity at parehong nanalo bilang Presidente Marcos at Vice President Duterte, pero hindi nagtagal na buwag din ang dalawang ito. Nakabalik ang Marcos sa gobyerno dahil sa legacy ng kanyang ama sa pagpapatakbo nito, na inakala ng lahat ng nagtiwala kay BBM na magagawa nito ang ginawa ng ama. Pero bakit ganito ang nangyari? Malayong malayo ito sa kanyang ama. Ito, panoorin nyo, may malalaman kayo pa. Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., meron tayong death penalty. Kaya ang mga Pilipino noon ay disiplinado at may takot. At mababa ang krimen sa ating bansa sa ilalim ng rehimeng Marcos. Ang isang drug trafficking na nagpasok ng drugs sa ating bansa ay pinarusahan sa pamamagitan ng firing squad. Ang kilalang Chinese drug lord na si Lim Seng, isang negosyante sa Pilipinas, ang unang nakaranas ng pamamaraang ito, kaya takot ang mga masasamang loob sa Pilipinas dahil sa batas na ito. At wala pang gaanong tao ang kumukontra sa panahong ito, dahil ang batas ni Marcos ay natutupad at nasusunod ng tao. Nagbago lang ang lahat ng ito noong pinatalsik ang Presidente Marcos. Ipinalit nila ang presidenteng walang karanasan sa pamumuno at pinalitan nila ang constitution ng mga grupo na nagpatalsik kay Marcos kasama ang miyembro ng simbahan na siyang naging dahilan ng pagkasira ng ating bansa. Nawala ang disiplina at walang pagkakaisa. Rally dito, rally doon, nawala ang death penalty. Dumami mga masasamang loob na walang takot na gumagawa ng krimen, korupsyon sa gobyerno na nagugat na sa bansa, drugs, kidnapping, at pagdami ng rebelding grupo at iba't ibang kaso ng pagpatay na walang kinatatakutan magmula kay Cory Aquino at sa kanyang anak na si Noynoy Aquino na hindi mo ramdam ang trabaho ng gobyerno na walang pagbabago, mga batas na hindi nasusunod, nakikita mo lang silang nakaupo na walang ginawa, kundi mag-imbestiga. Nasa TV at social media mo lang sila nakikita na walang umaayos ng problema ng bansa, mga proyekto na hindi tinatapos at nang dumating ang taong ito, dito na nagsimula ang pagbabago na nakaramdam ang mga Pilipino. Kakaibang pinuno sa pamamaraan ni Pangulong Duterte ang kamay na bakal. Na kahit sinong matataas na tao ay binabangga nito, mga mayayamang negosyante, mga drug syndicate, upang protektahan ang mamamayang Pilipino sa kamay ng mga abusadong mayayamang negosyante at masasamang tao. Pero hindi habang panahon ay mananatili siyang presidente ng bansa, ang lahat ay lumilipas at nagtatapos din sa huli. Ngayon nakita natin ang anak ng dating Pangulong Marcos, na si Bongbong Marcos na siyang nating pinili at pinagkatiwalaan dahil sa kanyang ama na maganda ang ginawa sa bansa. At si Inday Sara Duterte na anak naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na parehong magaling ang estilo at pamamaraan sa pamumuno sa ating bansa, na may kamay na bakal pagdating sa batas at disiplina. Sila'y ating pinagsama at nanalo bilang presidente at vice-presidente na umaasa tayo gaganda ang Pilipinas at itutuloy ang ginawa ng kanilang mga ama. Pero bakit nagkaganito ang nangyari sa ating bansa? Ang isang mahusay na Marcos ay nagmistulang Aquino ang pamumuno na hindi maramdaman. Ang ginagawa nito sa ating bansa, pati ang vice-presidente ay nagalit sa kanya na siyang naging dahilan ng paghiwalay nito kay Marcos. Ano ang dahilan bakit naging ganito ang pagpapatakbo ni Bongbong Marcos sa ating bansa? Na malayong malayo ang agwat nito sa yumao niyang ama, sino ang nasa likod ng nangyayaring ito? Nasa halip ay ibangon niya ang pagkasira ng pamilyang Marcos sa kamay ng pamumuno ni Cory Aquino, na sinira ang pangalan ng pamilya nila sa taong bayan. Pero iba ang nangyayari habang tumatagal ay bumabalik na naman ang nakaraan sa kanilang pamilya na tila ba ang sugat ay nagiging sariwa na naman sa mga taong ayaw na ulit sa mga Marcos. Dahil may kinalaman din dito ang korupsyon na isa rin sa binabato kay Sara Duterte. Mapapaisip ka talaga kung sino ang nasa likod nito. Isa sa nakikita kong dahilan, ang dikta ng taong malalapit kay BBM, ang kanyang asawa at kanyang pinsan, na tila ba sunod-sunuran ito sa kanila, na hindi natin nararamdaman ang kanyang trabaho at pamumuno bilang presidente ng bansa.
na may taong naghahangad ng masama upang sirain at guluhin ang dalawang pamilyang ito. Kung mapagtagumpayan nilang tanggalin ang vice-presidente, tiyak na may ipapalit. Sila dito na hindi natin magugustuhan ang mangyayari. Na si BBM naman ang isusunod nilang mawala. Sa pagka-presidente na sa tingin ko ay ginagamit lang nila ang issue upang makakuha ng simpatya ng tao, pero ito ay siguradong planado. Kung inyong mapapansin, tahimik ang makakaliwang grupo sa issue ng pamilya Marcos na tinatawag nilang magnanakaw, diktador Hitler. Martial law na laging laman ng rally sa kalsada. Dahil kung mananatili si Sara Duterte sa kanyang pagka-vice-presidente, tiyak ang kasunod nito ay presidente na hindi nila ito magugustuhan. Dahil mahihirapan ang mga korap sa gobyerno at magparami ng miyembro na isa sa kalaban ng gobyerno ang mga rebeldeng grupo, kaya buksan ang iyong isipan sa mundong ginagalawan. Kung inyong mapapansin, patuloy na pinag-iinitan ng mag-amang ito, na kung sakali man na mapagtagumpayan nilang sirain ang mag-amang ito, tiyak na hindi na ito mananalo sa susunod na eleksyon sa pagkapangulo at pangalawang pangulo dahil ang mag-amang Duterte ay isang malaking banta sa kanilang mga plano na magbalik ang kinatatakutan nilang kamay na bakal.